Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Magandang umaga po, Father May. Ngayon po ay araw ng Miyerkules sa ikalimang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Mula sa ating Ebanghelyo, ibinibigay sa atin ang napakandang larawan ng puno ng ubas. Sinasabi, si Jesus na ating Panginoon ang tunay na puno ng ubas. At tayo ang mga sanga. Ang pagsasalarawan sa puno ng ubas at sa sanga ay napakahalaga. Ang sanga, para siya ay makapanatiling namumunga, ay kinakailangang nakakabit sa puno. Sa sandaling mahiwalay ang sanga sa puno, iyon ang magiging simula ng kanyang pagkamatay, pagkatuyot. At ayon sa Ebanghelyo, ang sanga na hindi namumunga ay itatapon, susunugin. Kasi baliwala. Kayo ay mga sanga at umaasa ang Diyos Ama na kayo'y mamumunga ng sagana. Ibig sabihin, para tayo mamunga ng sagana, kinakailangan tayong magkaroon ng malalim na relasyon kay Jesus, ang puno ng ubas. Napakaganda mga kapatid na pagnilayan itong ebanghelyong ito, sapagkat ito ay tumutukoy sa relasyon, ugnayan. Ang ating relasyon at ugnayan kay Jesus na dapat palaging naririyan, na anuman ang dumating sa ating buhay, hindi tayo dapat bibitaw, hindi tayo dapat aalis o lalayo o tatalikod. Sapagkat kapag ginawa natin yon, parang tumanggit tayo sa grasya. Sabi nga ng matatanda, lumayo sa grasya. So bakit tayo hihiwalay? Bakit tayo aalis o tatalikod kay Jesus kung alam natin na sa Kanya nagmumula ang lahat ng biyaya at pagpapala? Bakit tayo tatalikod at aalis kung alam natin kay Jesus nagmumula ang buhay at kaligtasan? Manatili tayo kay Jesus. Manatili tayo sa Kanyang presensya, at sa ganoong paraan tayo'y mamumunga ng sagana, at doon mapaparangalan natin ang Ama. Pero kung minsan hindi ito ganoon kadali, mas madali pa nga talaga ang umalis, tumalikod, bumitaw, lumayo, kaysa manatili. Pero merong maganda tayong dapat matutunan mula sa unang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagkaroon sila ng problema sa pagitan ng mga apostol at ng mga matatanda ng bayan, ng mga Hudyo, ng mga Pariseo. Ang pinagtatalunan, ang usaping pagtutuli para maging ganap na Hudyo at Kristiyano. So maraming mga hentil unti-unting naniniwala at sumasama sa mga apostol, lalo na kina Pablo at Bernabe. Pero sinisilip sila ng mga Hudyo, ng mga Kristiyanong Hudyo. Hindi kayo tunay na mga Kristiyano
kapag hindi kayo nagpatuli. Kaya nagkaroon ng matinding pagdiskusyon, pag-uusap, at tinala pa nila ang pag-uusap na ito sa kapulungan ng mga apostol. Pinag-uusapan. Ito ang magandang matutunan sa halimbawa ng mga apostol. Kapag may dumarating na problema, pinag-uusapan. Hindi yung aalis ka kaagad. Hindi yung tatalikod at bibitaw ka kaagad. Ang sabi sa unang pagbasa, nung maka-encounter ng matinding problema sina Pablo at Bernabe sa pagitan ng ilang mga tagapamuno, sila ay nag-usap-usap bilang kapulungan ng mga apostol. At sa mga susunod na araw, malalaman natin kung papaano nila na-resolve, nalutas itong problema na ito. At iyon naman talaga ang solusyon, di ba? Anumang problema, kailangan pinag-uusapan. Hindi makatutulong ang pananahimik, ang pagsasawalang kibo, ang pag-alis, ang paglayo. Hindi iyon ang solusyon. Mapaparangalan natin ang Ama, sabi ni Jesus, kung tayo'y mananatili na nakaugnay sa puno. Kung tayo ay mananatili sa kabila ng maraming mga pagsubok o pagtuligsa o pag-uusig.